Nagdulot ng kabi-kabilang pagbaha, malakas na ulan sa ilang lugar sa Metro Manila dahil mga nakabarang basura sa drainage ang sinisisi. May hakbang ang MMDA. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, mabilis nga tumaas ang tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa di inaasahang biglang buhos ng malakas na ulan sa buong maghapon. Sinabayan ng kidlat at malakas na kulog ang malakas na buhos ng ulan sa Camarines North, Caloocan. Sa lakas ng hangin, bumagsak ang lona ng isang car wash. Umabot hanggang gutter deep ang baha pero mas mataas pa sa may Shalito Zabarte, dahilan para mapaatras ang mga sasakyan. Ang resulta, matinding traffic. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, naabutan naming tumatawid ang mga residente sa kanilang makeshift na tulay. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang tumaas ang tubig sa ilog kaya nasira ang tulay. Ayon sa mga residente, problema raw talaga nila rito ang mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog kahit mahina lang ang ulan dahil dito dumadaloy ang tubig galing Rizal. Dito sa Maynila, biglang buhos din ang ulan kaya marami ang inabutang hindi handa. Pahirapan na rin ang pagsakay. Yung papunta po kami ng school, ngayon po bigla po nabus yung ulan. Pahirapan po talagang sumakay, lalo na po pag tag-ulan. And traffic po banda dun sa Ross Boulevard. Ang mga nakamotor na inabutan ng malakas na ulan sa Commonwealth Avenue, sumilong na lang sa mga flyover at ginagawang MRT station. Umabot naman ng gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City, pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagdulot ng biglang buhos ng ulan dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Trough of low pressure area naman daw ang nagdala ng ulan sa iba pang parte ng northern at central Luzon. So possible yung mga flash floods or landslides dun sa mga areas na prone sa landslide. Yung sa trough of low pressure area ay dito sa mga area ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, and Camarines Sur. So yung Metro Manila and rest of the country, so yun yung nakakaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorms due to localized thunderstorm activities. Dahil mas mapapadalas na raw ang pag-uulan, ang MMDA panay ang pagmamonitor sa mga itinayo nilang trash trap sa mga daluyan ng tubig. Dati raw gawa sa kawayan ang mga trash trap na inilalagay sa mga estero. Ngayon, ganito na ang itsura ng mga trash trap. Gawa na sa plastic para raw mas matibay. Layo nitong maharang ang basura sa mga strategic points kung saan madaling maiaahon para di na tumuloy sa mga pumping station at sa Pasig River. Sa ngayon, naaabot na raw sa 191 ang nailalagay nilang trash traps sa mga waterways sa buong Metro Manila. Kasi pag napunta yung mga basura sa mga pumping station natin, masisira yung mga pumping at hindi na makabumba ng mga tubig baha. Natural, magbabaha po tayo. Oo, kaya mahalaga yung pakiusap namin sa mga kababayan natin, yung disiplina lang po. Na huwag na sila magtapon ng basura para hindi po tayo bumaha. Mel, kaugnay doon sa nasirang makeshift na tulay doon sa Barangay Bagong Silangan, ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, ay wala naman daw nasaktan at naroon ang kanilang mga tauhan doon sa lugar para i-assess ang sitwasyon at ibigay yung mga pangangailangan ng mga residente. Paulit-ulit naman pong pakiusap ng MMDA, gaya nga po ng narinig natin, wag daw pong gawing basurahan ang mga daluyan ng tubig para maiwasan yung mga pagbaha at paalala naman ng Pag-asa ay iwasan nating lumusong sa baha para maiwasan din ang mga sakit gaya ng leptospirosis. At yan ang pinakasariwang balita. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.